Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik-balik mga kababayan, no? At ngayon ipag-usapan natin itong isang masamang nangyari na naman dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan. At sabi nga ng mga kababayan natin, tila nakakarma na po, no? Itong si Attorney Harry Roque, no? Dahil sa kanya mga pinaggagawa, no? At ang masaklap nito mga kababayan, ito po yung picture niyan mga kababayan, no, na kung saan itong masamang kalagayan ni Attorney Harry Roque po ngayon mga kababayan, no. Ayan. Meron po siyang tapal sa tuhod mga kababayan. Grabe, no. Actually, alam nyo mga kababayan, naaawa rin ako dito kay Attorney Harry Roque, no, dahil nga sa mga nangyayari sa kanya. No? Kaya lang, sariling kagagawa niya yan eh. Di ba? Ang masaklap niyan, mga babayan, baka isisi na naman niya to sa Pangulong Bongbong Marcos, yung sugat niya na yan siguro sa tuhod. Yung ano man yan. No? Kasi lahat na lang po na nangyayari sa kanya, sa buhay niya, no? Siguro pati yung kamalasang inaabot niya, isinisisi na niya, no, sa administrasyon, sa Pangulong Bongbong Marcos. Baka yan sugat na yan sa tuhod niya, mga babayan, masisi pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ng mga babayan natin, no, tila nakakarma na, no, itong si Attorney Harry Roque sa mga nangyayari sa kanya, no, nakakaawa lang, no, na pinagtatawanan na lang siya ngayon. Kababayan, no? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Like, share, comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Shoutout tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kababayan. Alright, so bago natin pag-usapan yung nangyari na yan kay Attorney Harry Roque, balikan muna natin, no? Merong isa akong balita nakita rin dito. Ito po ay galing dito sa 31 million movement, mga kababayan. Ayan, no? May post po sila dito. Basahin natin, mga kababayan, dahil ang sabi dito ni Attorney Harry Roque, no? July 4, 2025 po. No, ito daw ang sinabi ni Attorney Harry Roque. As soon as Marcos is gone, no, I'm back on day 1. And sana this time around, we make them pay for all their offenses. Diba? Sabi sa inyo, sisisihin niya na naman yung Pangulong Bongbong Marcos. No, ang problema kasi kay Attorney Harry Roque, pwede naman siya umuwi dito sa Pilipinas, mga babayan. Bakit ba takot na takot siya? Di ba? Anong problema niya? Uuwi lang siya pagka mga Duterte na, yung mga nandito? Bakit? No? May itinatago ka ba, Attorney Harry Roque? The more na nagtatago ka dyan, the more na dakdak ka ng dakdak dyan sa ibang bansa, the more na nagsisik ka ng asylum dyan, no? The more na sinisiraan mo yung administrasyon, the more na sinisira mo yung Pangulong Bongbong Marcos at sinisisi mo siya sa mga nangyayari sa'yo. No? Attorney Harry Roque, the more naiisipin o iniisip ng mga tao na may kasalanan ka talaga. No? Dahil kung sinasabi niya, mga babayan, na wala siyang kasalanan doon sa mga kasong isinampas sa kanya, na wala siyang kinalaman doon, no, bakit hindi niya harapin dito sa Pilipinas? Diba? Abogado siya eh. Diba? Yun yung lagi niya sinasabi. No, wala akong kasalanan, wala akong kinalaman dyan. Bakit hindi siya humarap dito? Harapin niya yung kaso niya. Nandun siya sa ibang bansa para magbantay kay Digong. O, ano sabi dito sa post, mga babayan? Gusto mo ng hustisya, umpisahan mo sa sarili mo. Sabi dito. O, hindi mo kailangang hintayin na matapos ang termino ni PBBM para bumalik. Maliban na lang kung may tinatakbuhan ka. Diba? Tama naman eh. Maliban na lang kung may tinatakbuhan ka o may tinataguan ka. Diba? Newsflash, Harry Roque, justice isn't about revenge. It's about the rule of law.
And ikaw mismo, you abandoned both, mga babayan. You left the country while under fire for your actions, tapos ang tapang mo magsalita. Habang lahat ng inaakusahan mo ay nandito sa Pilipinas, ikaw nasaan? Sinasabi natin. Diba? O, ano sabi dito? Lumalala na pagkabaliw netong taong to. O. O. Ang kukulit nila, gusto nila ang Pangulo ang susunod sa gusto nila. Ang kukulit, no? Diba? Simple lang naman eh. No, nga gusto na itong mga to. Maupo si VP Sara Duterte. Diba, mga babayan? So, sino ngayon, no, ang mga atat na atat na makabalik sa pwesto? Kabaliktaran doon sa sinasabi nila, no, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na ayaw daw umalis sa pwesto. Samantalang sila, yung atat na atat, makabalik sa pwesto. Bakit ko nasabi yun? Dahil itong si Atty. Harry Roque, baka umaasa siya, no, na kapag nakaupo na si VP Sara Duterte, ay makakabalik na siya rito at makakahawak siya ng posisyon sa gobyerno. Diba? Dati siya spokesperson eh. So, posibleng makahawak ulit siya ng pwesto. Mga babayan. Kaya nga kapit na kapit yan eh. Si Atty. Harry Roque eh. At sa nakikita ko, no, base lang sa aking nakikita, the only way to survive, mga babayan, tumakas siya sa Pilipinas at doon siya, no, sa ibang bansa, magdadaldal. Analysis ko lang naman yun. No, hindi ko naman sinasabing yun mismo, no, yung plano ni Atty. Harry Roque. Okay, so ito nga, sabi dito, no, sa balita, no, dito sa post na to, no, talaga namang viral na viral to ngayon, mga babayan, no? O ano, eto, may tapal sa tuhod si Atty. Harry Roque. No? Sabi dito, may tapal na ang dalawang tuhod, kasunod niyan, mamamatay ka na. Ayaw man nating isipin, mga babayan, pero dahil po sa galit, no, ng mga kababayan natin, dito kay Atty. Harry Roque, talagang napapag-isipan siya ng hindi maganda, lalo't kanya may mga nangyayari sa kanya. No, hindi natin maiiwasan, no, na may magsasalita ng hindi maganda sa kanya. 'Di ba? Kasi maraming galit sa kanya eh. Lalo na't banat siya ng banat sa ating administrasyon, sa ating gobyerno. 'Di ba? Tira siya ng tira samantalang nasa ibang bansa siya. Oh, sabi dito, sunod niyan, naka-wheelchair ka na. Oh, ayan, no. Sunod niyan, naka-wheelchair ka na. Hindi mo makukuha sa dasal ang sitwasyon mo ngayon, Roque. Kahit pa lumakad ka ng paluhod, panay din ang labas sa bunganga mo ng masasamang pananalita. No, puro kasinungalingan, ginagamit mo pa ang Diyos. Diba? Oh, ito, may post nga dito. Ayan, no? Ano naka-post? No? Pinagtitinda siya ng ano? Ayan, no? Pinagtitinda siya ng sampagita. Diba? Oh, kunwari lang yan. Pahingi ng sympathy dahil you can't hear any remorse sa mga pananalita niya. Ito naman eh. Diba? Kahit sabihin mong nakikita mo siya sa simbahan, mga kababayan. Ito hindi sa ano. No, nakikita mo siya sa simbahan. No, kung gano'n din naman salita siya ng salita ng hindi maganda, no, parang baliwala yung kanyang pagsisimba, mga babayan. 'Di ba? Sabi nga, parang humihingi lang ng simpatya. Ayan, no? Sa page ng We Are Millennials, page We Are Millennials. Get well soon, Harry Roque. Oh, we know the cause of your knee injuries because you sing a lot of songs with a live microphone. Sabi dito, mga babayan. Ito actually, no, hindi ko naman moral lesson, wag kumain ng hotdog ng nakaluhod. Yung nag-aral tapos umasenso pero pinagtatawanan na lang ngayon, ito yung legacy na iiwanan ni Butanding sa mundo dahil sa mga poor choices and actions ni Akla. Yung hanggang sa dulo, pagtatawanan na lang siya ng mga tao, what happened to this person? No? Mga babayan, yan yung naiisip sa kanya ng mga tao. At binabastos-bastos na lang siya,
Di ba yung sinabi dito? Huwag kumain daw ng hotdog. Yung nakaluhod. Bastusin na, no, bastusin na yung dating niya rito. No, binabastos na siya ng mga kababayan niyang Pilipino. No, dahil po doon sa kanyang mga pinaggagawa, nawawala na yung respeto sa kanya. Mga kababayan. 'Di ba? Kasi wala namang magandang sinabi itong si Atty. Harry Roque sa ating administrasyon, sa ating gobyerno, sa ating pangulo. 'Di ba? Kasi kung talagang wala siyang kasalanan, 'yun naman lagi yung sinasabi, 'di ba? Ng ating mga kababayan. No? Kung wala kang kasalanan, bumalik ka sa Pilipinas. No, harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. 'Di ba? Kasi lagi niya sinasabi wala siyang kasalanan, wala siyang kasalanan. Pero nasaan siya ngayon? Nandun siya sa ibang bansa. 'Di ba? Nagsisik siya ng asylum para makaligtas sa sinasabi niyang political persecution. No? So another ano na naman 'yon, pagbibintang sa ating gobyerno. Ako, ano masasabi niyo dyan mga babayan? No? I-comment nyo lang sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Natatawa kasi ako dito kay Atty. Harry Roque sa pinagagawa niya mga babayan. Hindi ko alam kung ano ba to, nagpapaawa ba to? Totoo bang may sugat yan sa tuhod? No? Ano ba talaga nangyari dyan? Nakakarma na ba yan? Sabi nga ng mga babayan natin. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.